tonight, again, we will talk about follow-up. And sobrang importante na to kasi la, eto ha, gano'n siya ka-importante. Lagi ka bang paying on the spot? So, if the answer is no, then you get the point. Bakit importante yung follow-up? Okay? So, mamaya you'll see the statistic pa, bakit super duper important niya talaga. Alright? So, um, hold on. Ayan. So, this was my journey to Usana. I met Usana officially in 2019, 2014. Naririnig-rinig ko na siya. My tita used to push me na ipakausap doon sa tao na nag-invite sa kanya, no, na nag-present sa kanya ng Usana back in 2014. Kaka-graduate ko lang noon. So, wala akong pakialam sa mga business. Ang goal ko talaga is makapagtrabaho, okay? Kasi syempre doon tayo na imulat di ba? Na aaral ka and then hahanap ng magandang trabaho. So yun talaga yung goal ko noon. So hindi ko pinansin yung Usana. Tapos sabi ko sa tita ko, hala, Usana, di ba networking yan? Kadiri, mga ganyan. So nilait-lait ko pa siya before, di ba? And then 2019, I was really praying for another opportunity kasi 5 years na ako sa work ko, manager na ako, and wala nang next after that. Yun na yung end of my career ladder. So naghahanap na ako that time na mga pwede kong ma, magawa pa outside of work. Okay? And then, a friend of mine who I really look up to, no, hindi kami super close friend, naging classmates kami nung college in just one semester, manya cum laude ako, manya cum laude din siya. So, nung nakita ko paano nag-progress yung career niya, na flight attendant siya sa PAL, ganyan. Ayun yung dream job ko. Tapos nandun ako sa travel agency, hindi ko naman dream job yun. So, nung minessage niya ako, sabi niya, magpapatulong daw siya sa research. Kaya guys, grabe, kahit ano talagang invite mo, ang Usana is a gift. Okay? Na kahit paano siya binato sa'yo, paano ka na kapunta dun sa opportunity, you will see itself as a gift talaga. So, research ko, no, highly, ano ako, person on integrity. So, parang sabi ko, ano ba yan? Parang binudol pa ako na research, yung pala yun sana yung ipipresent. Okay, but then, syempre, napalaki tayo na maayos, okay, so, parang out of decency, sige na nga, i-present na nga, pakinggan ko na nga lang to. Kasi noong una, nag-ano talaga siya, na record pa siya, as in may mga tanong siya sa akin na, kunyari ay para sa research, yun pala para pang closing niya sa akin mamaya. Tapos, maya-maya, after na yun, humugot na ng magazine ng Yusana. Nung nakita ko talaga yung Yusana, sa isip-isip ko, putik Yusana pala to. Parang feeling ko na, na caught off guard ako. But anyway, sige, pakinggan ko na lang. And then, buti na lang, pinakinggan ko kasi nung napresentan ako, the following day, nag-pay in ako kaagad. So, hindi rin ako on the spot, pero yung decision ko to join was really on the spot. Game na game ako. It's just that, wala akong pang start nung 50K. Nung 3 business centers, ang gusto ko, 3 business centers kaagad. Ayoko yung 2, ganyan. Ay, yung isa, yung 1 business center, ang gusto ko, 3 kaagad. So, kasi nga, ang personality type ko, dominant. So, pag dominant ka, gusto mo, mataas ka agad, achiever ka ganyan, di ba? So, 3BC talaga yung ini-aim ko noon. So, nung napresenta niya ako, ito sabi ko sa, ayan, sabi niya, thank you sa, tingnan nyo paano mag-follow up yung upline ko ha. Follow up na kasi yan. The moment that you send the price list, that's part of follow up already. Okay? Tapos sabi niya, thank you sa info sa interview. Ginagawa ko na yung thesis. Para pag-enroll okay na. Ayan. So, that was June 7. June 8, nag-message na ako sa kanya, Mitch, magkano pay-in pag 500 points? So, I was really definite na mag-start ako ng 500 points. It's just that, yung pera ko, hindi siya enough because galing ako ng 2 international trips that time and halos max out yung mga credit cards ko. So, I have multiple credit cards, no? And lahat sila halos max out. So, ginawan ko siya ng paraan, hindi ako nag-package, pero 500 points yung total customized product ko. Ganun katindi, pag decided ang isang tao na kung ano yung sisimulan niya.
Okay, so I used 3 credit cards for the customized 500 points. Grabe, no? And yung upline ko, hindi man lang sinabi sa akin na pwede palang 400 points. Kung customized, 3BC na pala. Talaga, sinagad ako na nag 500 points din. O, di ba? Mautak talaga to. So, ngayon, okay. So, ngayon, sabi niya, ayan. So, bago kami natapos, yung upline ko, part to ng ano ha, part to ng closing and follow-up. Yung upline ko, hinelmetan niya ako. So, lagi ko itong tinuturo sa training ko. If you haven't watched yung recording ng closing, panoorin nyo, tinuro ko doon yung closing, yung papaano mag-helmet. Okay? So, ibig sabihin, um, kahit mauntog sila, 'di ba? Protected sila. So paano 'yun? Ano ibig sabihin no'n? Na marami silang mamimit paglabas. Okay, iba't ibang klase ng tao, pwedeng informed, misinformed, uninformed. Pero maaalala nila yung sinabi mo, okay, na makikinig ka lang dun sa informed. Ibig sabihin, yung mga tao na nasa Yusana. And true enough, after kasi na yon, pag uwi ko sa bahay, sabi ko, ma'am, ano, na-present sa akin yung Yusana, maganda pala to, ganyan-ganyan. Sabi ng mama ko, edi sige, go mo, ganyan-ganyan. Tapos sabi naman ng papa ko, naku, baka yan na yung next na ipasara ni Duterte. Sabi niya ganyan. So, negative, di ba? May positive, may negative. Pero, naalala ko yung sabi nung friend ko na pwede daw yung makausap ko, misinformed, uninformed. Ibig sabihin, wala naman silang alam sa sana, but they have their opinions and minsan, they act like they are informed, di ba? So na-helmetan talaga ako ng todong-todo. Kaya after nun, kahit may mga nakausap ako na iba pang mga office mates ko, yung mga close friends ko, shinare ko sa kanila, yung iba positive, yung iba negative. I remained true to what I saw in Yusana. Okay? So, yun yung tiningnan ko talaga. That's why, decided ako na mag-start ako. And another thing, no, dito makikita nyo, malupit talaga to follow up pa lang. Kasi, kung napanood nyo kanina yung pinlay ko na video na Eric Worre, sabi niya nga doon, ang goal, bakit ka makikipag-meet is to set another appointment. Okay? So, yun ang follow up. Okay? So, yung upline ko, hindi ako nakapag-pay in on the spot, pero bago ako umalis dun sa presentation na yun, ano na siya, nakapag-invite na siya ulit sa akin for next meeting. So we met on a Friday, on a Saturday, merong Core Edge Night. So Saturday pa before ang Core Edge Night sa Makati. So, na-invite niya na ako doon and talagang na-ABC niya, na-edify niya sa akin yung speaker. That's why I was so decided na pumunta ng office. Okay? So, nagpunta kami ng office. Tapos, todo ABC talaga yung upline ko. Oh, sabi niya, ako bahala sa'yo kahit tumayo ako, ganyan. Kasi sabi niya sa akin, napupuno daw yung um, tawag dito, yung big room ng Yusana, punong-puno daw yun, ganyan. So baka wala akong maupuan. So ako naman, di ba, parang, oh my God, kailangan makapunta talaga ako, kailangan maaga ako kasi baka wala na akong maupuan, di ba? So ngayon, ito yung reason why I really decided to give it a shot in Yusana. Sabi ko nga sa inyo kanina, natuwa talaga ako nung na-share sa akin na ito yung possible na lifestyle sa Yusana. Eh ako talagang big dreamer ako, bata pa lang ako. Yung hindi ko alam sa inyo kung na-experience nyo siya before nung kabataan nyo na nag-i-imagine kayo na mayaman kayo, yung mga ganyan na sinusundo ng iba't ibang cars. Ganun po ako bata pa lang. Ambisyosa na talaga ang lola nyo. So, nung nakita ko yung Yusana, dun ko na feel na okay, parang ang ganda naman ng mga pinopost ko sa Instagram, ganyan. Pero parang moderate lang pala siya. Hindi siya very good na klase ng buhay, di ba? So, very mediocre. So, when I saw Yusana, nakita ko na, pwede pala na ito yung maging buhay, which is mas maganda, okay, dun sa current na situation ko, alright? And then, so, after na yon, nung that week, I was able to have schedule already for presentation. So, meron na akong na-set na dalawa on a Thursday. So, magkasunuran sila. So, yung unang presentation, yung upline ko yung nag-present. So, kung naalala niyo yung training, NDO ni Mentor Dayan, di ba, pag nag-present, I do, you watch. Ganun siya. So, ibig sabihin, si upline muna magpe-present, manonood ka lang, mag-take down notes ka. And then, after a couple of presentations,
depende sa assessment ng upline mo, I do have, you do have na kayo, hati na kayo. And then, after na yon, ang next stage would be, you do, I watch. Ikaw na yung gagawa ng presentation, si upline mo, makikinig siya, manonood siya, magbibigay siya ng feedback kung ano yung kailangan i-improve. So sa akin, ang nangyari, sobrang na-shortcut siya kasi first presentation, yung upline ko yung nag-present, second presentation, ako na yung nag-present, buo. Hindi man lang hati. So, ang reason niya dyan is the following day, meron kasi ulit akong presentation. And that time, um, meron siyang flight. Okay? So, hindi siya makaka-attend. So, gusto niya, maturuan ako kaagad ng presentation. Kaya, if you are asked by your upline, no, talagang just go for it. Just say yes, di ba? Kung ano man yung role mo sa presentation, just say yes on it. And aralin mo kaagad yung business. Kasi pag inaral mo siya kaagad, mabilis ka mag-step up sa business, magbilis din na mag-grow yung income mo. Okay? Walang naging director dito na hindi niya alam ang ginagawa niya sa Yasana. Okay? Na hindi siya marunong mag-present, magpapiin. Okay? And then, eto na. So, after na yon, so yung first presentation, pay in on the spot, second presentation, from follow-up. Pero yung second presentation na yon, game na rin talaga siya. Kumbaga on the spot talaga dapat siya. It's just that yung credit card na gagamitin niya, supplementary lang siya. Ang primary yung husband niya. So kailangan pang itawag ng husband sa credit card company. Okay? So yan, after na yon, so tuloy-tuloy na step up. Ito, so meron ulit akong next presentation, papa-closing ko naman sa kanila. So ganito pa yung mga diskarte before, no, na face-to-face yung presentation. So kakain kami ng friend ko, nape-presentan ko, tapos after na yon, magko-coffee shop. So coffee shop, nandun na yung upline ko. Ganyan. Para maipakilala na later for closing, o di ba? So, yan. And then, I was able to secure yung second presentation ko, napapiin ko na siya. Okay? So, ako na rin yung nag-encode. Tinatanong ko na lang siya dito. Ayan, sabi ko, tama ba? 1BC, then right si Jen. Ayan. So, yan yung second pay-in ko. So, tama naman daw. Okay? So, kailangan talaga you ask for guidance ng upline mo din kasi yung if bago ka and hindi mo pa masyadong get yung compensation plan, especially yung structure ng business, saan mo ilalagay para times to yung income mo, ganyan, kailangan na itatanong mo yan sa upline mo. Okay, so ngayon, let's dig deeper on our topic ngayon. Bakit ba importante mag-follow up? So these are the reasons bakit kailangan mo ng follow up. Number one, sabi nga no, matagal na to, it's very cliche, the fortune is in the follow up. Okay, so yung fortune, yung yaman talaga, makukuha mo siya sa follow-up. Okay, bakit? Ito kasi yan, they might have additional questions na hindi nila na-open up during presentation. Lalo na kung ang nag-present yung upline mo. Eh yung guest mo, ang trust niya nasa iyo, hindi naman kay upline. Okay? Kaya nga importante doon yung ABC, ma-bridge mo ng maayos, ma-edify mo ng maayos yung upline mo na magpe-present. Okay? Ma-bridge mo yung tiwala mo kay upline mo doon sa pe-presentan. Okay? Para yung pe-presentan, yung prospect, nagkaroon din siya ng trust, na-build din yung trust niya doon sa upline. Okay? But there are some instances na it's either nagka-problema sa ABC, hindi masyadong maayos ang ABC, or depende na rin sa personality type nung pinapresentan. That's why hindi pa sila nakapag-start kaagad. And hindi sila open to talk about ano yung totoong challenge nila. Kunyari, sabi nila, wala kasi akong time. Pero ang totoong challenge niya naman pala talaga is wala siyang pang-start, wala siyang capital. So, kailangan ikaw, as ikaw naman yung may guest talaga, ikaw yung nakakakilala sa kanya, kausapin mo siya right after the presentation kung meron ba siyang mga concerns pa. So, diyan mo pwedeng sabihin yung mga linya na be honest with me, o, di ba? So, be honest with me, ano ba yung real concern mo? Is it about the capital? So, ikaw dapat yung mag-open up ng ganyan. Okay? And it could also be na hindi pa right timing for them to join you. Okay? Pwedeng hindi pa right timing for them na
to join you or for you to lead them. Baka ikaw pa yung kulang pa sa hinog, kumbaga. Kulang pa sa experiences. Kasi what if, sabi nga, di ba, ang agila, ang makakadagit lang sa kanya, agila. Okay? So kung pipit ka pa sa business, hindi ka pa agila, hindi ka pa nagtatransform into an eagle, hindi ka pa halimaw mag-present, magpa-pay in on the spot, or yung leadership mo kulang pa, nasi-sense kasi yon kapag ang pinipresentan mo ay dominant or lalo na kung dominant and ano siya tawag dito corrective, nasi-sense yan. So kung hindi niya feel na kaya mo siyang dalhin, okay, in this opportunity, hindi pa yan mag-yes sa'yo. Okay, so you also need to develop yourself. Pag may nakita silang resulta sa'yo, pwede na yan ulit um, na mag-message sa'yo sila na kumbaga yung nagtanong on how to um, get into the business ng Yutana. Okay? So, yan. Pwedeng hindi pa right timing sa kanila and pwedeng ikaw rin mismo hindi pa right timing for you. So, this is the statistic. 2% ng sales made on the first contact. 2% lang po yung pay-in on the spot. 3% on the second contact, pangalawang meeting ninyo, probably na-invite mo sa event, okay? And nakita niya yung beauty, nag-pay-in na siya. 5% on the third contact, okay? 10% on the fourth contact, and 80%, karamihan ng sales, nangyayari siya on the 5th to 12th contact pa. Can you type in 12? Ayan, para namin natin na, guys, hanggang 12 contact pala. Okay, ang kailangan, hanggang 12 na follow-up, na ma-invite mo sila on certain trainings, events, di ba? For them to actually get started and say yes on this opportunity ng Yutana. Okay? So yan, ngayon, kailan ba dapat mag-follow up? ASAP. Okay? So, eto na, 48% ng salespeople, they really never follow up with a prospect. Yung after ng presentation, wala na, ni ha, ni ho, hindi man lang nag-message kay prospect, nag-remind ng game plan, etc. Di ba? 25% naman, make a second contact and stop. Hanggang second lang, tapos wala na. Nag-give up na, okay, sa pag-follow up. 12% ng salespeople only make 3 contacts and stop. And only 10% lang ng salespeople make more than 3 contacts. Okay, so I hope after this training that you will be part of that 10%. Ayan, can you type in the chat box 10%? Kailangan part tayo na to ng 10% that we will make more than 3 contacts na hindi tayo susuko sa isa lang, sa dalawa lang, sa tatlo lang. Kailangan more than 3 contacts. Ayan, so thank you so much for participating. So ngayon, ang pinaka rule of thumb in follow-up is you follow up within 10 days. Within 2 days. Nabasa ko kasi yung 10. So, within 2 days, dapat, pagka, yung iba, no, meron ako mga associates before, ang understanding nila ng 2 days is after 2 days. So, 2 days after na presentan, saka sila magme-message. So, I hope malinaw to sa'yo na within 2 days, within 48 hours, dapat na sendan mo na siya ng immediate follow-up mo. Agad-agad, right after, bago ang matapos ang presentation, may follow-up na dapat yan. Right after the presentation, meron ulit follow-up. Okay? So, ano yung mga steps na yan sa pagpa-follow up? Yun ang kailangan nating mapag-usapan. Okay? So, ang goal ng follow-up is to finally lead the prospect to a decision. Ganon siya lagi, guys. Ang closing is to lead the prospect to a decision. Okay? Same din siya. Kung hindi siya na-close kaagad, pay in on the spot, ang follow-up is still, yun pa rin ang goal mo. Finally, ma-lead mo yung prospect to a decision. Game ka ba o hindi? Products ba? Business ba? Anong gusto mong mauna? Anong gusto mong itry muna? Diba? Ang importante, makapag-start sila kaagad. Okay? And
Also, to meet the prospect again. Kasi alam mo na na hindi siya magpipiin talaga on the spot ngayon eh. Importante, ma-meet mo siya ulit. And yung schedule na yan, kung kailan mo siya imi-meet, binibigay yan bago matapos yung meeting, bago mo i-close ang Zoom, bago kayo magpaalamanan. Okay? Dapat meron ng next meeting ulit. Okay? So, himayin natin paano ba ginagawa yan. Okay? So, bago yon, pag-usapan muna natin, ano ba yung kailangan na meron ka, okay, internally para ma-execute mo itong follow-up na maayos. So, number one, kailangan excited ka dito sa opportunity ng Yutana. So, makukuha yung excitement na yan. Nagpa-priming ka dapat. Every day, meron ka dapat input na pinapakinggan about Yusana. 'Di ba? Nakikinig ka sa training, nagbabasa ka ng libro, and nakikinig ka ng podcast. Whatever it is na kaya mong isingit sa schedule mo, kahit isa lang yan ang maging consistent ka, malaking tulong na yan, okay? Kasi ang hirap magpa-PE na ikaw mismo parang hindi ka sure kung ano bang pwedeng mangyari sa'yo sa opportunity na to, kung meron ba talagang mangyayari, kung may doubts and fears ka pa. So lahat nung yun, maaayos siya pag tama yung mindset mo and papaano ka magkakaroon ng tamang mindset kapag umattend ka ng training, nagbasa-basa ka ng libro about finances, about passive income, about leveraging, etc. Okay, anything about what we do in Yosana. And again, yun nga, kailangan nakikinig ka rin ng podcast. So, ito yung tamang mindset dapat na ma-capture mo, ma-instill sa'yo, ma-imbibe mo. Okay, number one, ikaw ang may hawak ng alas. Hindi si prospect, hindi si guest. It's not the other way around. Tayo yung nagbibigay ng opportunity. Okay, so dapat, kaya nga ang tawag namin dyan is always be closing. Okay, ABC, always be closing. Can you type in the chat box, always be closing? Ibig sabihin, pagbukas pa lang ng camera mo, talagang may postura ka na. Kung face-to-face yan, maayos yung pananamit mo, yung tayuan mo, di ba? And that's because alam mo na nasa magandang opportunity ka and gusto mong isama itong taong pepresentan mo into this kind of opportunity na dadalhin kayo on the lifestyle na gusto ninyo, on the dream life na gusto ninyo. Okay? And second, Yusana is the solution to their problems or needs. Pag ito, na-capture mo to, naintindihan mo to, na isa puso mo, na isa utak mo siya, no? Sure ako na kayang-kaya mong mapayes yung iyong pepresentan. Okay? Na kahit anong objection niya, kaya nga tayo mag-Yusana friend, 'di ba? Para yung concern mo ngayon about time, after 5 years, hindi ka na problemado na parang kulang na kulang yung 24 hours. Kasi after 5 years, friend, yung business mo nag-take off na siya and you have built a system already, a leverage income already na tuloy-tuloy yung pasok ng pera mo even though 3 hours ka na lang, 4 hours ka na lang nagpapakita sa business mo, 'di ba? Unlike ngayon na yes, kailangan mag-effort talaga tayo if we want to grow our business, grow our income. Pero later on, pwede nga 2 hours ka na lang magpakita eh. 'Di ba? Mag-hi hello ka lang sa mga associates mo pero because na-build mo siya ng maayos sa simula, okay? Hindi mo na problema kung ano yung problema mo ngayon. So, lagi mo dapat pinapasok sa usapin na ang Yusana is a solution, hindi siya another problem. Kung ano yung current na challenges nila, ito nga yung sagot eh. Okay? So, pag ito, na-gets mo talaga siya, ang dali-dali talaga, promise, magpa-pay in on the spot. And recently, right after convention, I had so much energy. Grabe talaga yung na-set ko na, na fire to really build momentum sa team, sa production. And alam nyo ba, pag uwi ko galing ng Singapore, lahat ng mga nami-meet ko, pay in on the spot. Wala pang mintis yun. Whether sa akin, personal guest ko, or guest ng associates ko, yan, kila Tita Nancy, kila Angel, kila Eloisa, talagang na-enroll namin on the spot. Okay? Kasi capture ko siya na Yusana is the solution.
So, lagi na naililid yung mga prospect na napapakita sa kanila na ito yung challenge mo in getting started. Yusana, Yusana ang solution to that. Okay, so yan. And ito yung wrong mindset. So beware, okay? Tawag dito, I want you uh, to really go deeper into this, no? Kasi baka mamaya ikaw mismo meron ka pala na tong wrong mindset na to. Kaya hindi mapapiin, kaya hindi makapag-follow up, 'di ba? Na nakakahiya, baka makulitan na sa akin. Okay? So ako, before when I was starting, di pa naman ako leader kaagad eh. So habang natuturuan ako ng tamang leadership sa iyo sana, no, yan din naman yung mga wrong mindset ko. Hindi ko naman to i-share sa inyo na wala lang eh. Okay? So coming from experience ko ito. So yan din yung mindset ko na nakakahiya, baka makulitan na sa akin. And ang reason dyan, ano, eto lagi ko din sinasabi, ayoko kasi nang namimilit. Pero alam nyo ba, eto talaga yung totoong culprit dyan. Kaya ko siya naiisip. So baka sa inyo, okay, baka makarelate kayo na eto lang rin pala yung kailangan ninyong ma-overcome para mawala yung mindset na to. Okay? Or makatawid kayo from wrong mindset to right mindset. So number one dyan, professional pride. So I was already a manager that time and sanay ako na yung tao ang lumalapit sa akin. Okay? Kasi yun yung work ko before eh. And ang mantra ko noon kapag kasi sa travel agency ako, 'di ba? So mga kliyente naman talaga yung lumalapit. For sure, in whatever you do right now, no, mostly din ng mga profession natin ngayon, yung mga tao yung lumalapit sa atin. Hindi naman tayo yung lumalapit sa tao. Okay? Which is baliktad inyo sana. Tayo kasi yung lumalapit sa tao eh para makilala nila ang Yusana. So dahil ang taas ng professional pride ko that time na ang mantra ko pa sa work noon, take it or leave it, ganyan. So yung mga malalaking companies, I handle the biggest client ng company namin noon before sa travel agency. So ako talaga pag nagbibid ako sa kanila, parang take it or leave it. Yan yung presyo ko. I know ano yung hard work na ibibigay ng team namin on this trip and kaya kong i-deliver yan. Okay, kung ano yung kinumit namin dyan. Kaya ito yung presyo ko. So ganun ako. And nadala ko yung ganong mindset dito sa Yusana. Okay, na parang ayoko na nafe-feel na pinipilit ko na sila, ganyan, 'di ba? Ayoko yung parang overselling na ako, ganyan. Since ganun yung naging um, tawag dito, naging work ethic ko sa dating work ko or sa current work ko that time. Okay, so yun siya. And second is fear of rejection and lastly, lack of belief. So, takot ma-reject kasi nga feeling ang taas-taas na, arrive na sa buhay, di ba? So, ayoko yung nire-reject ako, ganyan. Parang feeling ko, naku, mas mahirap pa nga to sa akin, tapos kumakaarte naman ngayon, di ba? Parang ganyan, okay? So, ayoko talaga yung nare-reject ako. And lack of belief, okay? Di ba may mga ganyan, yung parang kung sino, ato ha, na-realize ko, kung sino pa yung mahirap, kung sino pa yung walang pera, siya pa yung maraming arte. Sa totoo lang. Pansinin nyo, yung mga nakausap nyo recently, kung sino pa yung walang masyadong capacity to pay, siya pa yung maraming objection, di ba? Siya pa yung choosy, di ba? Pero siya yung may pinakakailangan, di ba? So, yan. Ako po before, ayoko talaga yung nare-reject. And um, dahil nga negatron ako sa network marketing, hindi naman kaagad na pagka-start ko sa Usana, eh, gets ko kaagad ang beauty ng network marketing. It took me a while. And actually, yan yung naging hindrance, okay? Yan yung pumigil sa akin to really soar high kaagad sa business ng Yutana. Yung lack of belief ko in network marketing, okay? Na parang hindi ko masabi na I am a network marketer, ganyan, di ba? Parang hindi ko siya kaya, okay? Kasi nga feeling ko ang taas-taas ng possession ko before, tapos ang network marketing feeling ko sobrang baba niya, ganyan. Pero good thing, I'm very intentional in attending trainings, no, na talagang kahit after ng work, pupunta ako ng Makati, ganyan,
kahit na from QC ako na sobrang layo, 'di ba? Pupuntahan ko yung Makati para maka-attend ng Saturday na training. So, kaka-attend ko, doon ko naintindihan yung concept ng network marketing, sobrang ganda niya pala, misunderstood lang ang industry, so on and so forth, no? So, ito yung gusto ko na itanong nyo rin sa mga sarili ninyo, okay? You can also ask this question sa guest ninyo, pero bago nyo siya itanong, para mas may, diin, 'di ba? Mas may postura kung paano mo siya sasabihin. Kailangan ikaw solve ka din dito. Okay? If not you sana, what better opportunity is there that meets them where they are? Okay? That meets you where you are right now. Ibig sabihin, may alam ba kayong ibang mas magandang opportunity sa iyo sana? Probably meron naman. Pero it will require a lot of money for you to get there. 'Di ba? Like for example, mag-franchise ka, and mag-invest ka, 'di ba, on stock market, pero kailangan kasi malaki ang amount of money yan eh. Pero ang Usana, the beauty of Usana is that it meets you where you are. 'Di ba? Makapagsimula ka ng isang substantials lang, ng tatlong substantials lang, ng anim na substantials, pwedeng-pwede eh. May ID number ka eh. Hindi naman sinabi ng Usana na hindi ka pwedeng magkaroon ng ID number kung isang product lang. Pwede ka pa rin magkaroon ng ID number, pwede pa rin business center, and then tatrabahuin nyo lang ng upline mo kung paano nyo mapupunan yung 200 points. Okay, na-gets nyo ba? Ako nung nakuha ko ito, I was so resolved with the opportunity na every time I talk to people, I really have that high confidence na I know where I am at, I know why I do what I do in Yusana, and I know bakit kita gustong maipunta din on this kind of opportunity. Okay? Kasi kung hindi ka pa 100% dito, mahirap talaga na maipa-intindi sa prospect, okay? Bakit they have to start Yusana? Okay? And second, if not you, sino? 'Di ba? Kung hindi ikaw yung mag-share ng opportunity na to sa ibang tao, sino, 'di ba? Sino pa? Sino pa hihintayin nila? Kailan pa dadating yung tamang tao? Yan, sa Ate Dea, lagi niya nga sinasabi na, grabe, ang tagal-tagal ko na gumagamit ng kung ano-anong mga products ng network marketing companies din. Wala man lang nagmagandang loob sa akin na i-share ang Yutana, 'di ba? So, it took them a while for them to see the beauty ng opportunity. That's why ikaw na nandito na right now in this opportunity, itodo mo na, hatawin mo na i-share mo siya sa lahat talaga ng kakilala mo. Kasi what if yung taong yan, after 1 month, may diagnosis na siya. Eh kung napresentan mo siya ngayon, baka sakali na prevent pa sana natin yun. 'Di ba? So, ganun kalaki, okay, yung na ibibigay natin, na-extend natin na help on other people. Alright? Kaya wag na wag mahihiya na i-share ang Yusana. Okay? So, eto na. Paano tayo mag-follow up? So, bago mo i-close ang Zoom meeting, isi-set mo na yung date kung kailan ka magpa-follow up, and kailangan in-approve siya, kinonfirm siya nung guest mo. Okay? So, for example, ganito. Dati kasi ganito yung diskarte ko, pero recently nga na-enroll namin on the spot. Kaya okay lang i-change natin na from this, ma-enroll din natin on the spot. So, ituturo ko sa inyo paano kami nag-enroll on the spot. So, kunyari, sabihin ng guest, wala kasi akong capacity to start. I go directly, biglang naging closing na yung training. I go directly in asking them na ano ba yung kaya mong simulan. Okay? Tapos, kailangan meron silang mabigay na figure, 3,000, 5,000, 10,000, ganyan. So, okay ka ba? Ito yung game plan natin. Kasi marami na akong mga natulungan na nag-start lang rin sila with that certain amount, and after a week na kumpleto namin yung pang 200 points for business activation. So, yung 6,000 mo, i-start na natin siya ngayon with 2 products. Dapat may suggestion ka na. I suggest you go with South Essentials, o kung may anak siya, you go ahead with Eutanimas or kung anong mga optimizers. Pero mas maganda
may challenge on finances, i-go muna na dalawang South Essentials para kumita na siya dun sa isang South Essentials. May retail na siya, may ibabalik niya na sa pampaikot ng business niya. Sabi nga sa kanya, I suggest you start with 2 essentials, ganyan-ganyan. So, sa 6 na kailangan mo, yung 2 na nasimulan mo, 4 na lang ngayon ang kailangan nating tao na makikita ang importance, ang value ng health, and kung paano masusupport ng Yusana iyon. Okay? So, next week, o kaya kung mga early this week siya na-presentan, o di sabi mo this week, ito ang game plan natin, pakausap ka sa akin ng 10 tao. Sa 10 na yan, sure ako, yung 4 na kailangan, okay, para makapag-start ka ng, um, ng, para makompleto mo yung business activation, natapos na natin siya in 1 week lang. Okay? Minsan nga sa isang tao, pwede mo na makuha yung 4 na yan eh. Basta yung taong yun, may capacity to pay. So, ang diskarte natin, kapag confirmed na, pag confirmed na yung tao na u-order siya, na-presenta natin, nagustuhan niya yung products lang daw ang gusto niyang simulan, singilin mo na sila. Okay? So kapag nasingil mo na, sabihin mo sa kanila, sige tita, send mo na lang sa akin yung payment para ma-purchase namin ngayon. And then, the following, and then this week din, maipag-deliver ko na sa'yo. Okay? So ipapa-JN, pupuntan ko ng office yan, ipapa-JNT ko kung province, kung nasa Manila lang, lalamove na natin. So may game plan. Yun ang importante para makapagpa-pay in on the spot ka. Okay, ayan, na-out na yung secret ha. Alam nyo, na-realize ko recently, hindi masyado yung mindset. Kasi di ba ang dami nating alam na mindset na bagsakan para ma-realize sa kanila bakit importante. And yet, bakit kahit gaano mo ibagsak yung mindset na yun na sobrang lupit, di ba? Hindi pa rin sila nag-i-start. Kasi kulang ka sa game plan. Can you type in game plan? Game plan pa lang kailangan. Kailangan may nailatag kang game plan sa kanila. Okay? Once na mailatag mo yung game plan, tatanungin mo ulit sila na, so okay ka na? Game ka na? Okay ka sa game plan natin? Tinatanong ko ng ganyan. Yun ang kulang, bakit hindi napapapiin on the spot? Kasi na-handle mo yung objection, pero hindi mo siya natanong ulit. Okay? So, pag tinanong ko, okay ka sa game plan natin? Okay ka to start ngayon? Oo, sagot, o di enroll na kami ngayon. 'Di ba? Start siya with whatever yung kaya niya, okay? Minsan nga yung iba talagang dahil sa eto na, dahil sa growth bonus which is 10% on initial enrollment lang, 'di ba? So as much as possible, ang gusto mo, initial enrollment, maka 200 points minimum man lang. So kung dalawa lang yung kailangan niya, dalawa lang ang kaya niya sa ngayon na sa essentials, ang i-enroll ko pa rin sa kanya, 6 pa rin na sa essentials. Kasi para malaki yung growth bonus ko, 10% yun eh. So 200 points yun compared kung 68 points lang na dalawang sa essentials. Okay? Ang i-game plan na lang namin is kailangan early on makasimula siya ng pag-invite. Okay? So onboarding na after na yon, isi-set ko na yung onboarding date namin which is dapat maaga, kinabukasan kaagad, ganyan. Hindi ako nag-onboard kaagad kasi lutong-luto na yung utak na yan eh, di ba? So pagpahingahin mo naman siya. The following day, yun yung isi-set ko na onboarding, tuturuan ko na siya mag-prospecting, inviting. Once na makapag-invite na yan, 1 week kaya talaga siya, napupunuan yung 200 points. Ayan, in the likes of Angel, Eloisa, first presentation nga nila, pay-in ka agad eh. Si Eloisa, enroll namin ka agad. Si Eloisa, na-meet namin yung tita niya, nasa Japan na, enroll rin ka agad. Diba? So, ang goal natin talaga, closing. Tinuro ko yung closing nga, follow up ito dapat yung training natin para makapag-close na kayo ng deal, okay? So, remember, pag na-handle mo yung objection, ibabalik mo ulit siya, tatanungin mo ulit na okay ka sa game plan natin. Yun ang kulang, guys. Kailangan lang ma-practice ninyo yon. Pag tinanong nyo sila at okay na sila, enroll na yan kaagad. Okay? So, kung sakali, Coach Lai, talagang ginawa ko yung sinabi mo pero hindi pa rin siya nag-pay in on the spot. So, eto na. Isi-set mo yung date kung kailan mo siya ipa-follow up.
and dapat may approval niya para hindi siya magugulat bakit tumatawag ka the following day at 12 noon, lunch break niya. Nabalak niya sanang matulog pero tumatawag ka. So maalala niya, okay, napag-usapan nga pala namin, ngayon siya tatawag. Okay? So kailangan meron kang game plan, okay? May game plan ka ulit na ibibigay sa kanya. So ako, ang pinaka-go-to na game plan ko talaga is bargaining. Can you type in the chat box, bargaining? Ayan, nagba-bargain talaga ako. Paano yung bargain? Kunyari, game naman siya, 15,000 ang kaya niya. Iba-bargain ko na sa kanya yung ilan ang 15,000? Apat na products. Iba-bargain ko sa kanya isa o dalawang siya. Okay? Para makapag-start na siya. So, kunyari, 15,000 yung kaya niya, di ba? Nag-bargain ako ng isang essentials. Pag, ibig sabihin, isa pa yung kailangan niyang gawa ng paraan, di ba? Na essentials. So, dahil nag-bargain ako sa kanya, na-offload yun, yung bigat para sa kanya ng kailangan niya pang gawa ng paraan na 6,000. Ngayon, tama ba? 15, 20, mga 5 to 6,000. So kung kaya ko magbigay ng sagutin ko yung isang potential, 3,490, isang 3,490 na lang yung kailangan niyang gawa ng paraan compared sa nasa 6,000. So malaking tulong na yun para sa kanya. Only if, itutulong ko lang yun sa kanya, only if, okay? So kailangan may negotiation. Only if tomorrow 12 noon, okay? Depende sa tansyahin mo sa guest mo. Pwedeng lunch break, pwedeng end of work day niya. Kunyari, 6 p.m. tapos ng work niya. Tatanungin mo yun, ano oras ba na tapos work mo? 6 p.m. O sige, okay lang ba? Gawan mo siya ng paraan tomorrow para makumpleto mo yung 17,000. Yung 3,490 isang essential sa akin na siya. Okay, so may extra product movement din naman talaga ako. Kailangan ko rin talagang bilhin yung products na yan. So, itulong ko na siya sa'yo kesa bilhin ko pa siya sa akin, okay, sa sariling account ko. Itulong ko na lang siya sa'yo para makapag-start ka. So, bukas, 7 p.m., at least tapos na yung work mo, pag-usapan natin kung okay ka na makapag-start, kung nagawan mo siya ng paraan. Okay ka doon, 7 p.m.? So, dapat may confirmation niya, sige, okay, 7 p.m. bukas. So, by 7 p.m. tomorrow, tumawag ka man sa kanya, hindi siya hindi siya lost na bakit tumatawag to, nangungulit, ganyan. Kasi meron kayong napag-usapan na game plan bago mo siya pakawalan sa Zoom. Okay? So, yan. Kaya guys, if ever na tawag dito, matagal ka na sa business and nahihirapan ka pa mag-move ng product, pwede ba i-overcome mo na yan? Yung problema na yan, yung challenge na yan na mag-move ng product. Dapat na ma-master mo na siya, na nakakatawid ka na, okay, from nahihirapan to na-master mo na paano mag-move ng products. Kasi it will help you para makakuha ng marami pang pay-ins. Okay? Ang mindset namin dyan ni Mentor Mads is yung point ng product dapat nata-translate siya sa tao. Ibig sabihin, yung mga extra product purchases mo, dapat nagiging associate siya. Okay? Nata-translate siya sa tao na gusto mag-start ng business, kulang lang yung pang-start. Itulong mo na. Ano ba naman ang isa, dalawang essentials? Kung yung taong yan mag-PPPS, ang balik niya sa'yo 1,600 points. Okay ba yon? Diba? So, are you guys learning? Malaking bagay ba yan? Sisimula pa lang tayo. Ngayon, sa mga offline naman, okay, make the guest sign the application form or associate agreement form. So, meron tayong ganito na, application form, no? So, or ang tawag talaga dyan, ayan, Philippine Associate Application and International Sponsor Agreement. So, yung form na to, makukuha mo yan sa website ng Usana. Pwede ka mag-print na yan. Sa Atidea, you can also do this kasi you meet people face-to-face, diba? Sino pa mga nag-face-to-face dito? Can you type in F to F sa ating chat box? Tita Nancy, nag-face-to-face din, no? So, print ninyo ito sa website natin, sa under ng forms. Okay, so my business,
and then forms, makikita mo lahat ng mga forms na yan doon. Okay? So, i-print mo na lang yan. So, eto siya, nung nag-face-to-face kami before, ganito po katindi yan, okay? Ang ginagawa namin, diskarte. So, lahat ng mga napipresentan, hindi ka magpitiin ngayon, o sulat ka na. Okay? Kasi may psychology iyan, na kapag nagsulat sila, it's as if they felt like committed na sila sa'yo. Na mapresentan man sila, maalukan sila ng iba na yusana, sa'yo pa rin sila babalik. Kasi na-feel nila na, nagsulat na ako dun eh, di ba? So, may commitment na kaagad. Or, it makes them, it makes their brain na magtrabaho, mag-isip kung paano mapupunan yung pangkapital sa negosyo. Okay? So, pasulat ka lang ganyan. Tapos, after na yan, lalagyan mo siya ng this week. Hindi mo yan isusulat sa harap ng guest mo. Pag uwi mo sa bahay, lagyan mo yan ng this week. Yung papel na pinilapan ng guest mo ngayon, sa susunod na may face-to-face presentation ka ulit, dalhin mo yan. Okay? Kasi yan, pwede mo ipakita yan sa mga na-presentan mo, na pinresentan mo ulit, di ba? Bagong presentation na. May dala kang filled in application form na may nakalagay na this week. Pakita mo doon sa pinapresentan mo currently, sabihin mo sa kanya, eto friend, mga na-meet ko ito last week and mag-i-start tong mga to this week, ginagawa na lang ng paraan. O, di ba? So, sila parang, oh my God, may mga mag-i-start sa kanya this week daw, ginagawa na lang ng paraan. O di, dahil na-set sa mind nila na may mag-i-start, di ba, yung mga tao usually, meron yung fear of missing out, FOMO. Ayaw nilang ma-FOMO, di ba, na baka maunahan pa ako na to. Ako kasi nag-start ako dahil dyan. Ang sabi ng upline ko, meron siyang i-enroll, baka mauna yun sa akin. So, ang maganda, maunahan ko na. 5 years naman ako sa business ngayon, hindi niya pa rin napapasok yung taong yun. wala namang dumating, wala namang nailagay sa ilalim ko, no. Pero, as an upline, ang goal mo, once na nag-yes itong taong to, next week, matulungan mo siya, may mai-spill over ka sa organization niya. Okay? So whether yung mga na-spill over mo ay yung mga tao na nag-fill in na yan o hindi, bagong presentation yan, at least ikaw meron kang renewed goal for the following week na talagang ito todo ko ang pagpe-present ngayon. Kailangan may mapapiin ako para matulungan ko yung bagong associate ko. Okay? Ano ko to, tawag dito, na-capture ko to kay Mentor Mad. Sabi niya, as an upline, you need to think of yourself as downline din. Okay? So, upline ka, pero tumatrabaho ka as downline ng associate mo. Ibig sabihin, hinahatang mo talaga siya para may ma-spill over ka doon sa associate mo na bago. Okay? So, trabahong downline tayo. Okay lang? Can you type in the chat box, trabahong downline? Yan. So, talaga para kailangan hindi tayo management mode na once na may pumasok, siya na lang yung patatrabahuin natin, pagpe-presentin, pag-prospect, invite, di ba? Tapos tayo, wala na, parang nag-manage na lang natin sila. Kailangan, trabahong downline tayo, tuloy-tuloy tayo na ginagawa yung basics ng business natin. Okay? So, eto naman, after presentation, i-message mo yung prospect mo. So, hindi ako nagsasabi na, lagi ko na itong sinasabi sa mga trainings ko, no? Hindi ako nagsasabi ng thank you for your time. Ang sinasabi ko, appreciate your time. Kasi, again, ano yung unang mindset na tinuro ko kanina? Tayo ang may alas. Okay? Tayo yung nag-o-offer ng opportunity. So, talagang dalang-dala ko yung branding na yan, yung postura na yan. That's why, yung mga guests ko, sila talaga yung nagsasabi sa akin ng thank you. Hindi ako yung nagsasabi ng thank you. So, and that's a good sign na na-appreciate ng guest mo yung presentation kapag nag-thank you siya sa'yo. Okay? Pag hindi yan nag-thank you sa dulo, ibig sabihin, out of decency na lang na nag-stay siya sa presentation. Or meron siyang mga concern na hindi niya vocalize, tama ba? Hindi niya verbalize sa'yo. Hindi niya sinasabi right in front of you. Pero may mga, sa likod ng isip niya, meron pala siyang mga concerns, mga objections, di ba? So, ibig sabihin, hindi masyadong na-build yung relationship, yung rapport
hindi nakakapag-connect sa simula pa lang ng presentation. Kaya sobrang importante yung opening. As in, super, I could not stress it enough. Mega important yan. Kaya kahit abutin ako ng 1.5 hours sa total meeting na yan, okay lang, sulit lang, o sulit yan. Kasi sure naman ako sa dulo, mapapatiin ko siya. Dahil nga, nag-spend ako ng time, quality time, na makakonect talaga sa kanya. Hindi ako nag-start ng presentation, not unless nasigurado ko na nakakonect ako, nakuha ko yung needs niya, open siya, makinig, ready na siya na i-embrace itong opportunity na to, itong presentation na ito. Okay, so yan ang sinasabi ko. Appreciate your time. I'm happy to share this incredible opportunity of Visana that's changing, o kaya you can also say that changed my life. Okay? Tapos kapag yung apply mo ang nag-present in behalf of you, i-check mo yung mga undeclared problems or concerns nila. Ito nabanggit ko na rin naman kanina. And kung ikaw yung nag-present on your own, i-remind mo yung prospect mo ng game plan ninyo. Okay, so ito yung sinishare ko kanina. Sabi ko nga, ang go-to ko talaga ay bargaining. So, ito, first step ko ng follow-up after presentation, isi-send ko yung picture namin. So, never ever miss taking a photo ng presentation nyo. So, send ko yan sa kanya. Okay, picture naman tayo para may remembrance tayo. Ganyan. Na ngayong araw na to, na-meet mo ang Yusana. So, picture kami, send ko sa kanya. So, nakita nyo, salamat Lai. O, di ba, na-appreciate talaga. Tapos, welcome, appreciate your time as well. O, di ba, so hindi ko sinabi na thank you. Tapos, let me know, Tom. Ayan, so niremind ko na siya ano yung game plan namin. Let me know tomorrow update sa paggawa mo ng paraan. Kasi sabi niya, gagawa niya ng paraan yung pang-capital. So, ibibigay ni Lord yan, magpa-provide siya. Until Tom, yung offer ko na 1,000 shots on me. O, di ba? So, bargaining is the key. Tapos, Lai, the following day, Lai, yes, actually, hindi pa nga to following day eh. Ayan, kasi 11 kami natapos. Alas 12, nagme-message na, hindi pa the following day talaga nang napag-usapan namin na time, di ba? Nag-message na paalam ko na kay GF. Ayan. So, pinaalam pala sa girlfriend. So, nag-start ito. Okay? Nag-start yan siya ng kung ano oras man to nag-message. Zinum ko na yan at in-enroll ko na siya niyan. Okay? So, yan. And after presentation, tawagan mo. Okay? So, ang tawag is either handling objection call. Ito, usually, nangyayari ito kapag ang presentation ay health and freedom. Okay, health and freedom. Before kasi, pag nag-health and freedom kami, wala kaming breakout room. Parang bahala ka na kung paano mo makausap yung na-presentan ngayon, yung guest na plug in mo. Pero ngayon naman, we do that na may breakout rooms tayo, tama? So malaking bagay yon. Doon mo na to gagawin sa breakout room, okay? Kung may breakout room, kasama ka sa breakout room at yung guest mo. Ngayon, kung nawala yung guest mo, hindi na siya nakapasok sa breakout room, doon mo to gagawin, okay? Yung i-call mo siya personally. So, dalawa yan. Pwedeng handling objection call ka or encode call. So, pag handling objection call, kunyari, after the presentation, message mo siya, friend, kumusta yung presentation? Hindi ka na nakapasok ng breakout room. O kaya, ang scenario naman ay 2-on-1 presentation. Dalawa kayo na-apply mo, tapos siya. Tapos hindi siya napapay in doon sa presentation na yon. Message mo siya na, friend, kumusta ang presentation sa'yo? Tawag dito? Tawag dito? To be honest, ano yung concern mo talaga? Ganyan. Okay? Tapos, magme-message yan. Friend, wala talaga akong pang-start o kaya ayoko ng mga ganyan na magbebenta-benta. Pag nag-message na siya na yan, okay, sumagot na siya, tawagan mo na kaagad. Okay? Or pwede din na after ng call, tawagan mo na, wag mo na hintayin yung reply niya kasi baka mamaya next week pa yung reply niya. Okay? Or pwedeng i-message mo siya, kung matagal siya mag-reply, i-call mo na. Tawagan mo siya sa messenger, ganyan. Okay? Tapos, i-address mo kung ano yung objection niya. Ngayon, kung after the presentation, nag-message siya sa'yo na, uy, sige, gusto ko yan, tawag dito, paano ba mag-start? Oh, ibig sabihin, ano na to, may interest na.
pwede mo nang mapapayin, and code call na yan. So, tatawagan mo siya, dapat sa Zoom kayo. Okay? Para i-share screen mo ng maayos, um, enroll ka ng maayos. Pwede din naman sa phone ngayon. Pwede rin naman, recently, yung mga ginagawa ko pag wala ako sa workstation ko, pag nasa QC ako, and mahina yung internet, messenger din naman kami. Okay? Pero mas maganda kasi yung website tour na kung via Zoom ka. Okay? So, ito, pakita ko lang. Yan. So, ito yung isa sa mga naging bunga na yan. Ito na, Ate Dea, ito na si Cecil. So, si Cecil, siya yung former office mate ko. And na-meet ko si Ate Dea because of her. So, yung kwento ni Ate Dea kanina na nakita niya yung friend niya, ito si Cecil na nag-post ng looking for dropshipping partners in below countries, ganyan-ganyan. Tapos may mga flag, ganyan. So, yun yung mga isa sa diskarte naman on how to invite, okay? And how you can leverage dun sa mga tao na naging part na sila ng Yusana before. It's just that iba yung calling nila, di ba? Kaya inactive sila sa business. Or pwedeng hindi lang right timing for them ngayon to do the business ng Yusana. So, ang importante, wag mong i-burn yung bridge, okay? Yung connection mo sa kanila, wag mo silang aawayin kung hindi man sila active sa Yusana. So, si Cecil, isa sa mga inactive associates ko yan, pero maaasahan ko yan sa pag-refer. Okay? Pag nagpa-post ako dyan, ipopost niya talaga. Ganon. Hindi lang sa story, nagpo-post pa yan mismo sa wall. Okay? So, ito naman, how she got started on the business ng Yusana. So, product of follow-up to, siguro 4 na beses, 5 beses na napresentan. So, first presentation, 2019 when I started Yusana. So, isa siya sa mga unang tao na sinabihan ko na meron kasi kaming group chat kami ng mga inner circle namin sa office. So, sabi niya, uy, maganda yan lang, ganyan-ganyan. May mga kakilala ko dati, friends ko na nasa Yusana din and kumita din sila dyan, ganyan-ganyan. Tapos, so pinresent ko sa kanya before, ready na siya to start, biglang nagbago ang isip. Okay? And then pandemic came. So, minessage ko siya. So, may first presentation na, di ba? Second, minessage ko siya. Sabi ko, ano kasi itong taong to risk averse. Ano yan, kalkulado ang kaperahan na yan. Hindi yan basta-basta na naglalabas ng pera. Okay? So, yung second presentation, sabi ko sa kanya, Madam, meron kaming group presentation ngayon. I-check mo naman yung presentation, tapos let me know, bigyan mo ko ng feedback kung ano yung difference nung nakita mo yung presentation before na face-to-face versus ngayon na online. Okay, so ako nag-present nun. Hindi pa rin nag-start. Pangatlo, in-invite ko ulit, Madam, meron akong associate, magpe-present. I-check mo naman, bigyan mo naman ako ng feedback kung kumusta yung presentation na to, ganyan-ganyan. Umattend ulit, hindi pa rin nag-start. Ito na, pang-4 na presentation. Okay? Umattend, nag-pay in na siya na yan. Okay? So, ito na. So, sabi ko sa kanya, after ng presentation, hello, madam. Ayan, shower ka na at magmuni-muni. Tapos, usap tayo after. Kasi nag-message siya sa akin sa Zoom na mag-shower daw siya muna. Okay? Tapos yan, tawag dito, sana tayo. Ayan. So, since hindi siya available na to, kasi nga parang ginagamit ata ni Sam yung kanyang, na yan, gadget na yan. So, sinend ko na sa kanya yung Yusana form. So, kailangan guys, kung ngayon, di ba, matagal-tagal na kayo sa Yusana at wala pa kayo na tong Yusana form na to. I mean, hindi pa siya naka-ready sa inyo, dapat meron na, okay? Para nga isi-send nyo siya dun sa mga nape-presentan. So, they can send it to you na na-fill in na nila yung details. Okay, tapos yan, paano pala if gusto mag-upgrade? Meron daw siyang dollar account sa BDO o Taray, di ba? Dollar account pang gagamitin. So yan, nakita nyo, nag-send siya ng filled in na Yusana form. Tapos in-enroll ko na siya na to. And then,
I think nag-deposit ata siya na to ng pangbayad niya, okay? Kasi nga dollar account ang lola mo. Kinonvert pa into peso. Okay, so yan. Ngayon, ano pa yung mga um, cases, okay, na nakapag-encode call tayo after health and freedom presentation din ito. So, ito, sabi ko sa kanya, happy ako. Ito, so, 2020 ito, guys, kaya nagti-thank you for your time pa ako. Pero ngayon, hindi na, okay? So, yan, Beb, happy ako that you attended the webinar. How was it? Ayan, so yan ang tanong ko, how was it? Tapos, hi Lyra, it's really inspiring. Di ko alam nasa iyo sana ka pala. Nabuhay ulit mga pangarap ko, o di ba? So, yan yung mga gusto nating marinig sa downline natin, sa associate natin, sa guest natin, okay? I like to know more pa sa product and mapag-aralan yung market. Okay, so meron siyang concern, tama? Product, saka mapag-aralan yung market. So, sabi ko, Gin, video call tayo para masagot ko questions mo. Okay, so importante, tatawagan mo kaagad. Wag chat, wag mo na i-chat kasi ang haba-haba na explanation mo, tatamarin na sila magbasa. Kailangan, right there and then, na-absorb nila kung ano yung gusto mong i-share. Ayan, tapos yan. Okay, and then, um, ayan, so tinawagan ko siya, 'di ba? Nawawala daw yung sound ko, nag-send ako ng mga price list sa kanya. So yan yung mga concern niya habang tinatawagan ko siya, kaya sinesend ko na rin sa kanya. And then ayan na. After na yan, eto na. 'Di ba messenger call kami? After na yon, sabi ko, lika na mag-zoom tayo para na-handle ko na yung objections niya. So after na yon, sabi ko sa kanya, sige mag-zoom na tayo para ma-enroll na kita. So yan, pagpasok niya sa Zoom, o di napatiin na natin siya. Okay, so okay ba yan? Can you type in encode call? Ayan, so para namnam natin na dapat ang goal mo pag may concern, di ba? Matawagan mo kaagad and ma-encode na siya. Okay. Ngayon, Elay, talagang nagawa ko na yan, nag-handle objection call, encode call, pero biglang hindi na siya tumuloy, ganyan, di ba? Eto na, kailangan continuous ang follow-up mo. Tuloy-tuloy. Hindi dapat yan napuputol. So, catch up online or offline. Tapos hanap ka ng problem na pwede mo mai-highlight ulit sa kanya and mai-offer ang Usana as a solution. Ganun naman lagi eh. Di ba sa susunod na ma-meet mo siya, di ba? Nagkakwentuhan kayo, meron siyang concern, di ba, sa health niya. O di offer mo na ang Usana, wag na muna yung business, baka hindi talaga siya for business, health ang concern niya ngayon, o at least masimulan niya na. Okay? Kung ano yung problem, yun yung bibigyan mo ng solution. And again, you need to inject that Usana is the solution sa problema niya na yun. Okay? And then invite in Usana related events, mga conventions, sa Core Edge Sizzle natin, sa mga trainings on business mindset, so Core Edge Night yan, and products, Sunday Health Talk. Wag na wag mo siyang invite dito sa Tuesday Skills Mastery. Okay? Kasi malalaman yan kung paano mo siya mapapapiin, di ba? So, saka na siya dito sa skills pag member na siya. Okay, so ito naman, ayan, so ito, um, ayan, so sabi, di ba, tinanong ko siya, hi Jax, kumusta, may decision ka na on when to start? Sayang yung positioning, may mga quality prospect pa akong paparating, ganyan. Pass na muna siguro live, pag-isipan ko talaga mabuti muna kung kailan ako mag-start, okay? Tapos, um, ayan, thanks for telling me in advance. At least maka-move forward ako. Siguro give it 1 week, pag muni-munihan mo, then update mo na lang ako ulit if ever go ka na. Okay, so hindi ko na sa'yo nasabi na, o sige, wag ka na mag-start, sige, ganyan. So, bibigyan ko pa rin siya ng, alam mo yon, thoughts to ponder, na, o sige, tingnan mo, pag muni-munihan mo ng 1 week, di ba? Tapos, may product training kami, ganyan-ganyan, so ini-invite ko siya. Ayan, tapos sabi niya, na-appreciate nila. Alam mo, the right people will appreciate all your efforts, di ba? So, sabi niya, sige, thanks, Life, for not giving up on me. Ganyan. Okay, tapos, ayan, ano pa ba tayo? Sana tayo? Ayan. Tapos, o di ba, April yun siya. Tingnan natin yung data. April 24 ito nung na-present sa kanya.
April 28, ayan, nag-ano siya, nagtatanong-tanong siya sa akin, may mga survey siyang pinapasagutan, so sagot-sagot naman ako. Tapos, tawag dito, kapag may mga nagme-message sa akin na ganyan, ipapakita ko sa kanila na very busy ko talaga, ganyan. Eto, nasa training ako, so yan, video ko si Francisco, tapos ang i-video ko pa dyan, yung may malupitang mindset na ibabagsak. So, para hindi ako yung directly na nag-follow up sa kanila, 'di ba? Ibang tao yung napakinggan nila, pero it's still the same thing that will make them decide na parang kailangan pag-isipan ko ulit ang Yusana, 'di ba? So yan, sabi ko after training ni Francisco, ganyan-ganyan. Okay, tapos ito na. Ayan. So, di ba April 20 yon. Pagka May 1, nag-message, Lai, mamaya pag di ka na busy, can we talk? Ito na, mga gusto nating message na can we talk. Di ba? Yan yung mga gusto nating usapan. Okay, so sabi niya, ito, sabi niya sa akin, ayan, so busy na naman tayo, di ba? Okay, after na to, di ba? So parang nafe-feel nila na hindi sila yung nagbibigay ng opportunity sa atin. Tayo talaga yung nagbibigay ng opportunity sa kanila. Now, we're very busy, di ba? Growing this empire and they're actually blessed, di ba? Na kinoconsider natin sila to be part of the business opportunity na meron tayo. Tapos yan, sabi ko, nag-encode ako ng new associate, fresh from the webinar kasi, o di ba? Gising pa, ganyan-ganyan. So, sabi niya, tungkol sa'yo sana to, ha ha ha. O, ay magandang usapin yan, sabi ko naman sa kanya. Tapos, ayan na, pag yung 20K plus lang, 1 BC lang yun, di ba? Paano kung in the future magdagdag na? Gusto ko talaga yung 40K plus, kaso cannot be pa talaga. So yan, sinendan ko siya ng mga options. Ayan, kung di kaya, go for lower one. Kailangan kasi maintindihan nila, maipaintindi mo sa kanila na they can start from somewhere. They can start kung ano yung kaya na nila ngayon. Ang importante talaga, nakapagsimula. Ayan, o di ba? At least nakapagsimula. And mahalaga yung possession, di ba? Para nasasalo yung point. So yan, bigay ako ng option sa kanya. Tapos, after na yan, nag-start din yan. Okay? After na tong usapin namin na yon. So, kung ano yung concern, i-handle mo na kaagad yon. Kung ano yung mga questions niya, sagutin mo na. Alright? And ito naman, you can also start your follow-up sa prospects mo na product use. Right after the presentation, kung talaga hindi siya makapag-decide for business, at least give it a shot for your health. Okay? Yan yung sinasabi ko. So ngayon, eto nag-start siya with products. Binigay ko na, pinadala ko sa kanya yung products kasi gusto niya matry. Okay? Tapos, syempre, pag nag-product use ka na approach sa follow-up mo, kailangan, i-remind mo sila kung paano iinumin and pina-follow up mo sila after nilang matry yung products. Ayan. Tapos, importante, kasi siya may asawa, di ba? Na encourage mo sila na i-try din ng partner nila. So, tinanong ko si partner mo, nagtitake din o ikaw lang? Ayan, so nagtitake din daw. O di very good, di ba? Kasi at least mapapadali yung decision making niya na mag-start na kapag suportado ni partner. Okay? Kaya kailangan guys, systematic kayo pag may mga partner. Hindi pwedeng yung isa lang yung kinakausap nyo, pati dapat yung partner. Okay? Or kung yung isa yung nakausap, ipaintindi mo sa kanya na kailangan matry din to ng partner niya. Okay, so yeah. And ano pa yung mga pwede natin na continuous follow-up tayo? Attraction marketing, i-maximize mo yung mga post mo sa FB, sa Instagram, sa story, sa Instagram, or FB My Day. Okay, so for example, ito. Ayan, nag-post ako nung income, last 4 weeks income doing e-commerce. Tapos, I got flu pa on the last 2 weeks kasi nagkasakit ako na yan. Pero yung income ko was really, really good. Okay, so, yan. Tapos, sabi, yan, ginagamit ko yung mga poll sa Instagram, di ba? Yung how, tell me more. Yung mga mahiyain mag-approach sa'yo, sumasagot sila dyan. So, at least from there, pwede mo na lang sundutan na, hey, are you interested to check on dropshipping, on what I do, ganyan-ganyan. O, di kapag interested,
invite mo na, merong iba na namamali lang sila ng pindot, para napindot lang nila. Kasi intentional, nilalagay ko talaga siya medyo sa gilid, yung matatamaan nila yan. Yung pag nag-next sila ng story, matatamaan talaga nila yung tell me more, ganyan. So, merong isa na na-tap niya lang. Pero na-presentan ko yun, kahit na-tap niya lang, unintentional siya, hindi naman talaga siya interested. Napindot niya lang, sabi niya sa akin, ay napindot ko lang, sabi niya ganyan. Sabi ko sa kanya, but do you want to check? So kailangan talaga itatanong mo pa rin. But do you want to check? Ganyan, ganyan. Tapos, bibigyan mo siya ng, tawag dito, na what's in it for them, 'di ba? Na preparation na din for the future, mga ganyan. So yun yung mga sinasabi ko minsan, no. Lalo na kapag seaman kasi yun eh. Lalo na kapag nakababa ka, at least meron ka pa rin continuous source of income kahit hindi nakasampa sa barko. Tapos alam mo, that person, nag-yes siya, napresentan ko siya, right after the presentation, pay in on the spot. O di ba, na mali-mali lang ng pindot dyan sa story, pero na papiin on the spot, na ipapunta pa rin natin na mapapiin siya. Okay? So, i-maximize nyo yan, yung mga ganyan sa mga poll, di ba, sa story. Okay? Kasi yung iba, mga mahihain talaga sila. They would just, tawag dito, answer yun sa mga poll mo sa story. Tapos, um, minsan, kunyari, di ba na, do you want to check? Oh, hello, thanks for your interest. Do you want to check this, the concept of this business, ganyan-ganyan. Tapos sabihin nila sa'yo, alam mo, matagal ko na talagang gusto, nahiya lang ako mag-approach sa'yo. So, kasi nga, yung, tawag dito, yung personality ko, parang feeling nila, sobrang taas, mga ganyan, nahiya sila mag-approach. So, at least, yung mga ganyang options sa story natin, di ba, makes it easier for them to actually say na interested sila. Okay? So, yan. So, can you type in Paul? Ayan, para magamit natin yung Paul sa Instagram, di ba? Ma-use natin yung mga ganyang features ng Instagram. Ayan. So, Paul. P-O-L-L. Ayan. Can you type it in the chat box para alam kong nandiyan pa kayo? You're still listening? Ayan. Thank you so much. Okay? Tapos, ito yung product use muna. Tingin siya ng tingin sa story ko. And then, nung shinare ko yung income, okay, na story, nakita ko, nagtumingin siya doon. So, minessage ko siya, sabi ko, Beb, tara na para sa ganyang income. Baka open ka na to do the business side of Yutana since na-try mo na yung products and okay talaga ang result. Paano ba, Beb, gagawin? Kaya ba siya sa part-time? Okay. So, may mga objections pa pala siya, di ba, na after ng presentation na hindi niya na nabanggit sa akin. So, yun pala ang concern niya kasi super busy niya. Manager kasi ito ng Coffee Bean. Okay? Tapos yan, ituturo ko every step of the way, ganyan-ganyan. So, minute ko ulit to. And then, nag-start na yan after nung message na to. Okay? So, ang dami natin mga nakuha from follow-up talaga. Ano pa, importante yung positioning. Kailangan ipakita mo yung preview mo. Ako, ini-screenshot ko talaga yan. Pag may bago nag-join sa akin, screenshot ko yan. Kasi send ko siya dun sa mga for follow-up ko, mga napresentan ko a week ago, 2 weeks ago. Sabi ko, uy friend, ang dami nang nakapag-start, mga ganyan. Ano na, kailan ka na mag-start, mga ganyan. Lalo na kung pa-close mo naman, so pwede mong i-casual lang na gano'n yung pag-follow up, di ba? Okay, tapos send the screenshot of finished enrollment. Ayan, pag nakapag, na siya, yung di ba nakalagay, congratulations, ganyan-ganyan. So, i-screenshot ko yan, tapos send ko din dun sa mga for follow-up ko. And then, ayun nga, bargaining, positioning, or product movement. Ibig sabihin ng bargaining sa positioning is, meron ka talagang sure na ipapasok, pero i-hold mo siya para makapag-start muna siya. Mauna ka na friend kasi ito papasok talaga to, as in sure na sure ito. Ito, wag mo itong sasabihin kung wala talagang paparating. Kailangan meron ka talagang confirmed kung magbabargain ka ng positioning, okay? Kasi kailangan we do the business with integrity, no? So, ibabargain ko yan sa kanya pag sure na meron akong papasok. Okay? So, yan. And then, create friend list in Facebook
So, you will see it on my other trainings no, kung paano mag-create ng friend list sa Facebook. And i-check nyo na lang dun sa Usana Training Vault natin. I think that's on the Customer Care Program. Isa sa mga Sunday Health Talk special natin. Okay? And i-post mo siya para ma-post mo yung mga yon, update sa business mo, sa mga customer base mo na nag-grow talaga with the target audience na ang makakakita yung mga na-presentan mo sa Usana. And isama mo sa custom list mo ng Usana community mo yung mga cross-lines, mga coaches, mentors, para pag nag-post ka naman, merong susupport sa'yo na, uy, ang ganda ng products na yan. I really love our resurfacing serum, ganyan-ganyan. 'Di ba? And ako, hindi ako fan nung nagko-comment na nung nagko-comment na how, mga ganyan, o kaya um, tawag dito, parang order ako. Kasi kapag pinuntahan naman yan ng prospect ko, tapos nakita na yung sa part naman na pala ng Usana, di ba? So, doon lang tayo sa tamang way ng pag-comment na, uy, anak, mas maganda pa nga yung product testimony mo yung i-comment mo eh. Pag nag-post yung crossline mo, nakita mo nag-post ng something about Usana, comment ka, support mo siya, and i-share mo yung product testimony mo. Okay? So, dahil dyan, okay lang ba? Ito na yung gift nyo sa akin. Mag-comment naman kayo dito. Share ko yung link, puntahan nyo mamaya after ng training natin. Teka lang, hanapin natin. Meron akong recent na post about resurfacing serum. Kasi meron akong pina-follow up na bibili ng resurfacing serum ng February. Hindi pa siya bumili. So, in-update ko siya nung kailan na, ate, kung bibili ka, bumili ka na. Kasi yung resurfacing serum, mabilis siyang ma-sold out. Nasa 4th and 5th batch na tayo ngayon. Ganyan. Okay, tapos, after na yon, pinost ko yung post ng Usana, yung reel ng Usana na it's back. Ganyan yung sinasabi ng mga associates na nandoon na Usana Resurfacing Serum is back. Ganyan, okay? So, mag-comment naman kayo doon, guys, para ma-up siya, di ba? Lalo na kung gumagamit ka na ng serum, wag ka naman mag-comment kung hindi pa, di ba? Doon lang tayo sa totoo. So, hintayin natin, naglo-load yung Facebook ko. I-share ko yung link mamaya. Yun na yung pa-thank you ninyo sa akin. Yun na yung gift ninyo. Okay? So, sa dulo na para makita ninyo mamaya. Ma-up pa siya. Okay? So, yan. And ano pa? Update mo yung prospect list mo. So, kasi baka, kunyari, ang ginagawa ko, iba na kasi yung itsura ng ko ngayon, prospect list ko. Ito yung itsura niya before. Pero ang ginagawa ko ngayon, eto naka per month pa to. Ngayon kasi dire-diretso na siya. So, kunyari, na-presentan ko siya, ililipat ko siya, meron akong another sheet na for follow-up. Tapos, kunyari, nadaan ko sa Facebook, nag-post siya ng something na may sakit or ganyan. So, i-update ko yon na tawag dito, kung ano yung pressing need niya ngayon, okay? Tapos, syempre, i-message ko na siya kaagad, mag-offer na ako sa kanya, uy, itry mo na yung Usana, ganyan-ganyan, para at least hindi na mag-progress yung sakit, blah, 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 ganyan-ganyan. Tapos, ilalagay ko yun dun sa aking follow-up list para alam ko kung ano yung kailangan kong i-follow up ulit sa kanya. Diba, nare-remind ako na, kailangan balikan ko ulit ito. Kasi minsan, nagpa-follow up naman tayo, pero hindi siya consistent eh. Kasi hindi mo tinitake down notes kung ano yung mga kailangan mong mai-remind sa kanya, mai-follow up sa kanya. Okay? So, importante yan, na-update natin siya. Alright? And eto na. So, very important, bukod dun sa mga practical tips na yon, is that you also keep on improving yourself. So, dapat kung paano ka nila na-meet nung na-present mo ang Usana, and ilang months ka na after mong ma-present yung Usana, dapat by that time, ngayon, nag-improve ka na. Or, eto ang pinakamalupit talaga na follow-up, kailangan may result ka na. So, kung ano yung status mo previously, dapat ngayon, kunyari, mag-isa ka lang before nung na-present mo ang Usana, nagsisimula ka pa lang.
dapat by now, may napapakita ka na may team ka na, may bago ka ng associate, may ginugroom ka na leader, meron ka na mga clients, di ba, na nabibuild, and dapat pinopost mo yon especially on custom list, okay? Yung mga testimonials nila, mga ganyan, okay? So, ang ginagawa ko, pinaplan ko talaga yan. So, meron akong planner, okay? Sa planner na to, nakalagay na dyan, ano yung theme ng gusto kong i-post on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday. Kailan ko ipopost yung product testimony na to? 'Di ba? So like kunyari, meron dito nakalagay product testimony ni Glenn, ng fiancé ko about Active Plus. So yun yung mga ipopost ko. Ang next ko doon, product testimony ni Tita Mila about probiotic. Umorder ba naman ng 7 ata yun na probiotic o 10. Nagulat ako kasi hindi ko ina-expect kaka-auto order niya lang ng 200 points. The following week, may 100 points na pumasok sa BC4 ko. Sino to? Tinawag ko pa sa'yo sana kasi hindi ko ina-expect na siya ulit yun kasi kaka-order niya nga lang eh, di ba? Tapos the following week, meron ulit. Tinawag ko pa sa'yo sana, sabi ko, tinignan ka sa order history eh. Ang meron lang doon, si Mila, ganito, ganyan, ganyan. Tapos, sabi ko, hindi nagre-reflect yung last week. Yun pala, siya pala talaga yun. Ang ine-expect ko lang kasi, yung nakikita ko na yun sa order history is yung unang purchase niya na 200 points na aware ako. So sabi ng customer service, ma'am, si Mila rin po yung umorder. Okay. Ganyan. So, minessage ko siya. Sabi ko, tita, grabe yung ang dami mong in-order na probiotic para sa'yo ba? O may mga users ka, ganyan. So sabi niya, para sa kanya yung 3 ata, kay Tito Nandi yung 4, ganyan-ganyan. So sabi niya, it's really good, ganyan-ganyan. Sabi ko, ay, may bago akong testimony about probiotic. Ayan, so nililista ko sila. Ano yung mga ipopost ko, okay? And hindi naman siya kailangan na everyday, okay? Ano mo siya, i-ayon mo siya sa kung pwedeng every other day nagpo-post ka about testimonial, pwedeng twice a week, pwedeng once a week, kung ano yung kaya mong maging consistent ka, doon ka magsimula. Okay? Kasi baliwala yung magsiset ka na, 3 times a week ako magpo-post ng testimonial. Eh, hindi mo naman magawa yung isa nga once a week di ba? Mag-start ka muna sa kung ano yung kaya mong i-consistent and then later on, i-improve mo na siya. Okay? Basta importante, you get result. Like, sabi ni Mentor Helena, di ba, nung nakaraan sa ating Core Edge Night, na you need to be heavy on posting business related sa iyong story. Kaya every time talaga na may nakakausap kami, pinupost ko yan sa story ko na new business partner in Japan, new business partner in Italy, ganyan-ganyan. So yung mga tao na nag-review, sila yung mga next prospects ko and yung mga na-presentan ko na doon, sa follow up ko ulit sila. 'Di ba? Kasi tumitingin na sila nakikita nila kung ano yung bago sa akin ngayon na may resulta na kinikreate. Okay? So, can you type in result? Ayan, para isa puso natin na kailangan makapag-level up tayo, okay? Hindi tayo pwedeng nag-stay sa kung ano yung nakita nila sa atin. Kaya nga sila hindi na probably nag-start kaagad kasi gusto nila na may makita muna. May mga ganun kasing prospects and we don't have to feel bad about it kasi it's just the way it is. 'Di ba? Na gusto lang talaga nila na may makita mo ng result bago sila mag-start. O di, bilisan mo. Kumuha ka na ng result. Create your own result in Usana para once nakita nila yun, makapag-start, ma-consider nila na mag-start na sila ulit. And you really need to leverage, okay? Leverage on yon mga product testimonials. Dapat na i-maximize mo yan, napopost mo yan, yung mga presentations, ganyan. So, hindi naman kailangan na ngayon agad-agad Pwede naman na by end of day, saka mo itodo yung mga story mo, idire-diretso mo na sila para the following day, once na nag-open ng Facebook yung prospect mo, yung follow-up guest mo, nakikita na nila ano yung mga na i-post mo sa story mo. Ang importante, nagawa mo na siya. Okay? So, yan. And lastly, don't ever, 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 ever quit. Okay? Wag na wag ka talaga mag-quit. Kasi tingnan mo, yung kaninang story ni IC, di ba?
story ni Tita Mercy, 'di ba? Ni Rog, 'di ba na they had si Joy also na nag-post sila sa business eh. Pero dahil nakikita nila si Mentor Mads, tuloy-tuloy na nagpo-post sa story niya, mga um, tawag dito, mga trainings, 'di ba? Mga webinars, mga ano pa, mga products, 'di ba? Kaya siya pa rin yung binalikan nila. Okay? Kung sino yung tao na nag-present sa kanila, doon pa rin sila bumalik. Kasi nga, they knew that this person is still active in the business sa Yusana. So, wag na wag ka talaga mag-tweet. Kalimutan mo na yung mga pinagsasabi ko, wag lang ito. Okay? Etong pinaka gusto kong take away mo talaga na hindi ka dapat mag-quit on this business. Okay? So, ito, um, tingnan nyo yung date. May ko siya na-presenta ng 2020. Tapos, October, so, um, May ng 2020, I think believer ako na yan. I was earning $100 per week. Tapos, wait lang, 2020, September, ay hindi, August ng 2020, yun na naging director na ako, di ba? So, nung na-meet niya ako, $100 pa lang ang nababanggit ko na income sa kanya. O hindi pa nga ata ako believer niya. Believer na ako niya. Kasi nag-PPPS ako, believer ako na eh. Okay. So, nung August, nakita niya na may result na $600 na in a week. Ito na, pagdating ng October, sabi niya, "Hi, Lai, good morning. Pwede pa ba ako humakbol dun sa opportunity na ino-offer mo sa akin last time?" Ayan, so wala naman limit yon, ganyan-ganyan. So, pinit ko siya ulit, via Zoom na lang ito, and nag-start yan on the spot na after nung presentation na yon. Okay, so that's it guys. And as how I always end my training, I want you to remember again na you are the asset. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa negosyo mo. Okay, so never ever mawawala, okay, sa business mo na yan. And people join you, not your upline, not you sana, kahit gaano kagaling yung upline mo, kahit gaano kaganda ang opportunity ng Yusana, ikaw ang unang kinoconsider nung tao na pinapresentan mo. So you really need to sell yourself, 'di ba? Kita mo sa kanila yung postura, kung ano yung ginagawa mo, why you love what you're doing in Yusana, and you continue in sharing, 'di ba? Ano yung mga nagiging progress mo sa post mo sa social media, yun eh, mga priming yan papunta sa pag-yes ng guest mo, ng pina-follow up mo sa Yusana. Alright? So, that's it for me. Baka may katanungan pa kayo. Okay? So, sulit natin ang ating an hour kasi yung 1 hour kanina nag-sharing lang tayo, but I hope marami kayong napulot from that, 'di ba? Yung simula first part natin na nag-sharing tayo on um about follow up, kung paano din kayo nakapag-start na from follow up, and of course itong pinaka meat ng training natin on follow up na meron pang bonus na closing. Kasi ang goal natin talaga makapag-close on the spot eh. Okay, makapag-enroll on the spot. Ayan. So, may questions pa ba? May katanungan pa po? O okay na kayo? More on warm market. Wait lang, alalahanin ko lang yung mga shinare ko. Meron ding mga cold. Meron ding mga cold. Pwede din siya sa cold. Same thing, ginagawa ko yan kahit sa LinkedIn. Sinesend ko yung picture namin, ganyan. Tapos nagbabargain din ako, let me know. Syempre English lang, ta-translate ko lang siya sa English. Ganyan. Let me know tomorrow after your work, your final decision in Yusana. My offer stands until ganitong oras bukas. Ganyan, na shoulder ko yung 1 or 2 sessions. Ganyan, nagbabargain din ako kahit sa cold market. Tapos, for cold market, kung kunyari LinkedIn, ililipat ko sila sa Facebook, i-add ko sa FB, ganyan, para ma-continue ko na ma-build yung relationship ko with them. Yung iba, hindi masyado, hindi tawag dito, hindi nag-a-accept ng friend request. Pero yung iba naman, nag-a-accept din naman sila.
So, mas maganda bago mo ma-end yung meeting, masabi mo na sa kanila na, uy, add kita sa FB for easier communication para kapag may mga concerns ka, may trainings din kami about the products, about the business that you want to plug in. And if you're free naman, di ba, I can send to you yung link kaagad. Yung iba, talagang ano sila, tip sila na sabihin nila na, oh, I'm okay with LinkedIn or you can just send on my email, mga ganyan. So, ibig sabihin, kailangan mas ma-edify mo pa yung sarili mo. Mas ma-sell mo pa yung sarili mo sa kanila yung yun nga, continuous follow-up talaga. So, you still post, ganyan. And from posting, yan, ma-realize naman nila na, nasa iyo sana pa to, mga ganyan, no? Mga mindset na pinopost na to, for sure sa'yo sana ito, ganyan, ganyan. So, katulad ng sa LinkedIn, meron akong na-presentan and then nearly a year after, nag-message siya sa akin, hi, nasa iyo sana ka pa ba? Nag-deliver ba kayo dito sa Canada? Ganyan, ganyan. So, yun, nag-pay in yun siya after 1 year. Kasi nakikita niya na nagpo-post pa rin, visible pa rin ako sa LinkedIn, ganyan. Okay, ngayon hindi ako masyado sa LinkedIn. Marami pa kasi akong market sa Facebook na hindi ko pa natatap. So, more on FB ulit ako. Ayun nga, kasi dinownload ko nga 'di ba yung friends ko sa Facebook and mukhang hindi pa ako nakakalahati eh. Marami pa talaga. Parang na mga friends ko ng um, 2000 ano ba to? O 2011 pa. Kailan ba ako nag-start ng Facebook? 2010 ata. So 2011 pa na mga friends yung sinusuyod ko dito sa friend list na dinownload ko sa Facebook. Kaya marami pa talaga. Imaginein mo 2011, 2025 ngayon. So ang dami ko pang dadaanan ng mga um, tawag dito mga friends sa FB. And marami din doon ng mga cold market sa mga yung mga naging friends mo lang sa FB pero hindi mo naman alam ba't kayo naging friends. Mga ganyan, di ba? So, yan yung mga nakakausap ko recently and napapapiin on the spot din kahit cold. As in totally wala kami usapan sa Messenger, ganyan. Tapos na-invite ko sila, nag-yes sa presentation. Pagdating sa presentation, nag-pin on the spot naman. Okay, so pwede siya parehas sa sa cold. Ang goal mo kasi sa cold, maging warm. Kung super cold niya sa presentation at hindi siya nag-pay in on the spot kasi nga hindi pa na-build yung trust sa'yo, ganyan, ang goal mo maging warm siya kahit papano. Tapos continuously ma-warm mo siya sa social media. Okay? So, yun. Kasi pag na-warm mo na yan, ibig sabihin na build na yung trust. And yung trust, yun yung nagpapapiin. Okay? So, okay lang ba ito yung maging gift nyo sa akin? Out of this training, ito lang yung bayad na hinihiling ko. So, kindly, copy yung link na to, tapos pakipunta nyo naman mamaya. Post ko yan sa FB. Kung gumagamit kayo ng Serum, kindly comment yung inyong testimonial sa Serum para makita siya nung um, user ko, 'di ba? Na pinupush ko na bumili na ng Serum. Okay? Para meron akong points sa BC4. May income tayo agad diyan. Okay? So, yun lamang guys. May tanong pa po kayo? May questions pa ba? O wala na. Kung wala na kayong tanong, ayan, mag-open cam na tayo, mag-picture tayo. Kasi ipopost ko ulit to eh. O di ba? Kailangan marunong ka mag-leverage talaga sa mga pinagagawa mo. Lahat yan magagamit mo for your business. Mm. Titingnan mo yung mga nagsisin sa alam mo napansin ko talaga nung ginrow ko yung naging consistent ako na everyday na ako nag-story tapos mga business heavy ako sa story talaga. And from dati mga 40 na ngayon naging 80, 100 plus ganyan. So dumadami na yung mga tumitingin. Tapos ang ginagawa ko, yung pinakamaraming views na story, ini-screenshot ko sino yung mga tumingin diyan. I-screenshot ko sila kahit yung the rest hindi mo na i-screenshot, yung pinakamarami lang.
Tapos binabalikan ko. Ayan, kaya bago ako nandito sa talk na to, tinitingnan ko yung mga screenshot sa phone ko. Tapos iniisa-isa ko sila sa Facebook. O, di ba? So, kailangan lang leverage talaga sa business. Ayan, okay, mag-picture na tayo. May hahabol pa ba? Ayan, okay. Ay, perfect. Tapos na kumain si Senyora ni Tita Nancy. Naka-open cam na eh. Okay, teka lang. One, two, three, and smile. Okay, got it. I hope malaking tulong to guys. Kaya ito doon na natin ang follow-up. Pero syempre, mas maganda kung makapagpapiin on the spot talaga. Okay? Bye everyone! 6 months pa share na lang ng recording. Thank you! Sure. Thank you. Bye-bye! Bye. Thank you, Coach Bye. Lai. You're Good welcome! Bye-bye. night and God bless everyone. God bless!